Presence tonight, Lord God. Padayon mi, Lord God, na mag-worship sa imo, Lord, pinaagi sa mga pulong, Lord, nga mo madungog karong gabi una, Lord God. Let it be, Lord, nga amo ang madungog, Lord, na pulong karon, Lord, dili lang gyud kini ipalapos na mo, Lord God, sa among mga danugan, Lord, kundi, Lord, ikinabuhi gyud namo kini, Lord God. Na, Lord, makita gyud sa amo ang kinabuhi, Lord God, nga nag-uban, nakikuban gyud ka kanamo, Lord Jesus. Lord, we are asking, Lord God, your anointing, Lord, sa mo ang pastor na, Lord, na mo share sa iyong word. Be with him, Lord Jesus. Salamat, Lord, sa iyong kamaayo, Lord. We praise you, we thank you. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Palihog sa paglingkod, so, ngayong gabi. Para dahil sa kung gusto magamit ng CR natin, CR ha, hindi ang magihanan. Sa kahiyon, kagabi na ko ng CR. And mayong gabi, mga igsuon, naimayag din si Lord, no? Kay bisan ulan, dito kita dali sa fellowship. Amen? Praise God. So, karong gabi ho na mga igsuon, naatay usa ka igsuon nga mag-share about kay Jesus. Mag-share siya ba sa iyang life o syempre, bahay po kay Jesus. And kani siya mga igsuon, ato igsuon kining nakita ni siya ni Kuan Aisa sa Kuan di Sister Aisa dito sa downtown, naga-street preaching siya. Amen. Tipo sa Kuan naga-street preaching. And kani siya mga igsuon, si brother, pagkita na ko sa iya nag-pray ko kay Lord nga, Lord, unta makita mi usab kay pangayo na ko yung number. Kay nagatuo ko nga isa lang din ng one spirit gihapon may kay ang ako amang kong kuan karon is street preaching for evangelism. So katong 2 days ago nakita gyud ni mga igsuon. No kanang wa gyud siya gituyo. Nadunggan pa na ko una ang preaching abi na ko mga taga Victory. So pagtan-aw na ko ana sa gyud mga igsuon, no? Sa gito giampon nato sa Ginoo katong magit. So nakuha na ko yung number, nakuha siya i-invite, nag-uol pa ko ganina kay basi siya makaadto tungod kay ulan, pero gitugot yun sa Ginoo mga igsoon nga maabot siya diri sa sanctuary. Amen. So tanan ni mga igsoon gitugot sa Ginoo. And di na nato padugayon, no mga igsoon. Let us all welcome si Brother Pablito Didas. Kauban niya ang iyahang kuan, wife, si Ma'am Celestine Didas. Brother. Parang lang. Ara lang kayo. Hayo din ko sa mga kids, no? Sa pang nagakuan ta, magminaw ta sa word. Amen? Di sa ta maminaw sa amag istorya sa to mga tapat. Amen? Thank you kayo. Salamat sa bro. Good evening dahil sa tanan. Salamat dahil ko sa Ginoo na kailamin ni Brad Cyrus dito sa kuan sa nagpalingki. So I believe dili kuan dito sa lagma bro nga nagkaila ta dito. I believe na ikatuwa ng Ginoo. So sinsya mo kay video, I'm not used to kuan dito pinanik nga nagbarog ko sa bangag sigara na kung walihan isang naa sa kadalanan ba. And sadly kay nani mo gud wa kay kumanad kay sa Cebu mo gud sa taga Cebu mo ko. Sadly hitabo mo dito sa kuang gisulti ni Jesus nga ang alagad ng prophet is not without an honor sa iya pagalingong lugar. So dito sa Cebu ako yung mga nakaila dito but sadly sa ilang mga tigo matugol na taga opportunity nga mo share sa kuan sa maayo sa Ginoo diri nako. But dito sa Negros, so naka-try po ko ginani nga naitigom dito nga kuan tagaan ko lagi gayon nga share sa Ginoo. But karon pa
last 3 years ago naman siguro bro. Last time nga nakatigom ko og kwan. Kini naka-share ko sa tigom. At before that, before na ko i-share sa inyo ang kwan, ibuhat sa Ginoo sa ko kanang nakoy i-read nga passage scripture kung namoy kwan palihog lang ko ninyo og tan-aw po sa inyo mga Bible sa 1 Corinthians chapter 15 verse 10. Pag namoy Bible, follow with me lang. Duha siya 1 Corinthians 15:10 o Galatians 2:20. Sa mga sulat ni Apostle Paul. Sa 1 Corinthians 15 chapter 10, ingon si Apostle Paul. Ingon si Apostle Paul sa King James Version, "But by the grace of God, I am what I am, and His grace which was bestowed upon me was not in vain, but I labored more abundantly than they all. Yet not I, but by the grace of God which was with me." And then sa Galatians chapter 2, verse 20, ingon si Apostle Paul gapon siya yung author niya. Ingon siya sa Galatians 2:20. "I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me." So, before ako i-share ni ang akong testimony ug ang word of God, no, gusto lang ako nga mag-pray ko kadiyot. Okay. Father God, salamat ani nga kagabihion nga imong gitugot namo Lord nga makatigom ning dapit Lord God nga maka isgot sa imong pulong Lord God. We are not worthy Lord nga isgutan imong pulong tungod kay kini balaan Lord ug kami mga hugaw ug mga makasasala Lord, but makang pasalamatan Lord pasidunggan tungod kay imong hinuan Lord, imong tagag kapasayloan ug kabag-uhan sa mga kinabuhi Lord God. And this evening Lord, we humble ourselves before you Lord. Walay natago ug nalilong yata nimo Lord. Kita nimo ang hunahunag mga kasing-kasing Lord God. And we pray Lord nga tanang buling man sa Lord nga nasa mo Lord imong kuhaon Lord God. Aron himo mi nga takos Lord nga muditok sa imong hanong buday sa imong halan Lord God. And Lord, we pray Lord nga imong may maya ning kagabion Lord. Imong kabubuton na matuman Lord ug nga dili ko magastorya diri Lord on my own Lord wisdom kundi imuha Lord nga words Lord, imong spirit Lord. Imong tingog Lord. Ang kisultis matag usa diri Lord God. Ikaw maghatag sa labutan Lord God. Ikaw maghatag kanako pulong Lord kinahanglan sa mga tawo Lord. And once again Lord, you are worthy Lord. Nga mong paghisgutan, pagasimbahon, pagadaygon, pagalagaran Lord God. You are worthy of all praises Lord God. Tungod kay ikaw walahan putli ug matarong Lord, walay buling, walay matsa kanimo Ginoo Lord God. Salamat Lord sa kaluwasan Lord mong gihatag kanamo. Salamat sa imong dugo nga giula dito sa cross Lord God. Sa imong mga labod nga may naghatag namo kaayuhan. Salamat Ginoo. Ngayon kang pasalamatan pasidunggan sa nang kahigayunan bisan sa mga pagsulay, sa mga kalisod sa kinabuhi. Lord, amo kang pasalamatan pasidunggan. Once again this evening Lord, amo itugyan sa mong kamot ning panagtigom ning buluhaton Lord. Imong himaya Lord, may mataas Lord God. Imong kabubuton may matuman Lord God. Makausab Lord, mong itugyan og isalig ni tanan kanimo sa ngalan ni Kristo nga maluluwas sa Ginoo. So, salamat sa Ginoo. Di ay sa makausap. So ako di ay si sa Pablito Bidas sa junior and taga Cebu. Ang asawa may taga diri sa Pinapawat. Abot mi diri February lang. And I was born and raised as a Catholic. Catholic ko dito. Sa asawa Catholic ko pud na. So I believe Catholic ko sa siguro mostly diri no. And
o lagi ang Catholic nga faith na mo sa una. Grabe gud ang pagpakasala sa akong kinabuhi sa una kay sa church nga Catholicism, sa religion Catholicism is naa ni pero wala kay gi-teach. So mo to nga nagdako ko nga walay pulong sa Ginoo. Okay ba ko nga naay Dios but okay ba ako kaila saya kaubuton. And so that's why kinabuhi ako sa pagpakasala ito sa akong asa una. And na ako'y mga pangandoy sa una dito sa Cebu kay hiling kong tagbasket sa una. And wala man na hatag sa ako ang pangandoy so na-discourage ko sa Ginoo. Gi-blame na ko ang Ginoo. Nang wala niya gihatag sa ko akong one dream. So dito ko nag-rebel og sugod siya. Wala ko kay lagi sa Ginoo ato pero kibaw jud ko na siya pero kisulti ko siya ba nga no man mo gihatag akong pangandoy. So kay ko siya biya ako sa Lord. But deep in my heart, nadungog na ko ang tingog, Ginoo ayaw biya sa kuha. Nung dibiya dyan ko sa iya. Kaya dito na ko nagsugod o buhat o kuhan. Daotan, marijuana, o yung mga barkada. Iinom, sigarilyo. And ito nabot sa time nga ng babae ko. Yeah. Maluko kong babae. And dito ko gikastigo pa kayo sa Ginoo. Kung naong nag-cook kayo siya o itubo nga ka ng mga bukol ba. Nag-uulaw na kong mga babae ito. Yeah. Ito ko to ang sugod. Nagito ko nagsugod o ka-realize na ako'y mali sa Ginoo. Kung sa akong isig katao. So, sugod sa kong cry out sa iya by 2012 to. Batang graduate na akong college. Sa mga akong pasahilo sa Ginoo. By my conscience magod kabalo kung nakasala gito niya. But by the word wala pa. Wala akong kabasa ni. So by that time nga nag-repent ko, gilid ko nga wala ko yung teacher nga nadunggan. Wala lang. Isulti lang ko sa Ginoo ba. Gilid ko nga magbasa diri. So pagbasa na ko diri, so the more ko nga nagka-realize kung saan din ako makasasala. So the more ko nagka-amgo kung saan din ako kadautan. So madayon ko naghinulsol sa Ginoo until ginahinay niya o kuha akong sala. Itong mga sigarilyo, inom, pagbarkada, nari sa mga manok sa una. Mga manok. Sige, kuha sa Ginoo tanan ba. Pag-graduate na ko, siman lang ko niya. Kining kasakay ra ko kausa inter-island. Wala ako kasakay balik kaya akong nahuna mas puros na utan ro ba. Nga ang plano na ko daan nga pag makasakay ko abroad, magbuhat big farm, nari mi sagasa, galingaw ano ba. So wala gi tuman. Wala na hatagad katumanan akong pangandoy do taman akong nahuna. So if amgo ko sa Ginoo, I don't know, famous man yung itong prodigal son nga, nagkaon na lang siya og itong sobra sa lawag sa baboy. So nakasulay ko sa una nga, wala dyan ko rock bottom. Nga, tabang lang ko sa kumama sa pagpamuhig baboy ba. Kaya wala dyan ko klarong income. So pa-realize ko sa Ginoo, mali dyan ako mga plano, tanong mga plano. Alin, by that time, padayon ko repent. Nausab akong nahuna, na-renew akong mind. Nawa sa akong nahuna nga, itong manari, manok, itong babae, nawasan na kung una-una. And dito na ako nakasakay. By that time, dahil nga si kong repent, wala pa ako nakasakay, 2015. Ito na ako nadunggan ng tingog sa Ginoo. Sa una hilak dito sa Ginoo, dili sa kanang makakita na ako. Sa kwarto ba? May makakita na ako. Si kong hilak sa Ginoo sa kong mga sala, kay hugaw na kay kong tanaw sa kong kagalingon. Kay human ko nakagawa sa kaning sigarilyo, mga barkada, marijuana, ang babae na napuan ko sa nagapos ko sa kaning kahugaw na diri ba cellphone mga pornography ba. So diri ko nagapos sa cellphone sa pornography na hugaw kay kung tan-aw sa kagalingon di ko man akong tan-aw nga siyempre matan-awan nimo kabuhat kag mga masturbation ana ba. So hugaw kay kung tan-aw sa kagalingon si kog hilak sa Ginoo nga kuhaon niya sa kuha nga kana nga sala. And then natoy time nga sa akong paghinulsol, adunggan ako ang tingog sa Ginoo. Wala ko nakita nga imahe. Adunggan na ako nga nagingon sa kuha nga anak pasaylo na tika. Pasaylo tika niya. Lakaw iwali akong mga pulong. Kamata ko na yung vision. Ang nakita nako merkado sa Mua sa Cebu sa Yati Liluan man ang mga north banda sa Cebu.
Nya ningon jud ko pagkakita nako nga dili ko ako kibaw. Ako kibaw sa pagwali. Nagayon po jud ko nga kinsa may maminaw nako diha nga ang mga tao nga kaila nako diha nga manari og manok. So nana ba? So ako di ko muwali ani. So niana na lang ako sa Ginoo, sakyan ako barko dun. Kaya mo ko pangandoy. Ako. So wa jud ko niwali. Nakasakay ko barko. Pag human ato nga 2017 board exam ko. Ano kong pasar, nasakay kong barko, nag-abroad na ko. So pag abroad na ko, dito kaning tagan kong tayo nga magkabasa pa pag ayon ni. Kay sa barko ang lingaw kung magbiyahe, kay among barko cargo man among barko. Ang cargo hinay man na siya mudagan kumpara sa mga container, sa mga cruise ship o sa mga tanker. Hinay mudagan ang cargo. Nya biyahe ni og kanang tagbulan kapin to Brazil padung diri Asia. Bulan kapin suburing juga yo. Nya kung makauban lang lingaw, luminom, computer, duwa sila nga computer games. Nya ako kay manang ko to dito ko ganahan kapoy naman. So diri ko nagbasa kagayo focus ko basa diri sa pulong sa Ginoo. And then realize ko dito sa kung pagbinasa sa bako sa tinuod nga grasya sa Dios sa Acts chapter 2 verse 23 nga nagingon dito ang tinuod nga grasya sa Dios dili ang mga kaptangan sa kalibutan. Kundi si Ginoong Kristo Jesus ngayang ipada sa tuwa aron nga kuanta maluwas ta aron mapatalikod ta sa itong mga sala. So dito ko na ka-realize nga dili din mo tinuod grasya sa Ginoong sa kuha ang pagpamarko. But nevertheless, padayon ra gyapon pamarko. Wala ko'y plano nga walaga jud sa Ginoo until such time nga dito sa barko gikastigo ko sa Ginoo dito sa Brazil ang laang dito. Gitulis min hapit minangamatay gipang anak mi ba kaning kidlat ba murag UFC bitaw. Oh, so dito nya uli ako ka-realize ko something wrong gyud na jud ko apa na po sa Ginoo. So dito ko sa barko kay klase-klase mo nimong kauban ng mga Tagalog, Ilonggo nya ang mga batasan uban ba kanang lisod jud kayo. So ma-provoke ka sa kasuko ba. So na-provoke ko sa kasuko sa kauban nga kasala ko sa Ginoo. So matoy ko sa chastisement sa Ginoo sa tuwa nga gitulis mi dito sa Brazil hapit mga matay. And then after that padayon ra gyapon sa pagpamarko padayon sa pangandoy. But pag uli din ako itong 2019 dito ko naka-decide nga magpabaptize na dito sa Cebu sa kailan ako nga kaning pastor sa Bible Baptist tulak kong ipabaptizean raw na. Pero sa Manila naka-appeal po ko dito Tigom kaya akong manager is kuan man siya kaning pastor siya sa Born Again Christian nga church. Touch of the Holy Spirit Church tong church nga kung gitinan sa Manila. But pag-abot sa Cebu Bible Baptist. But akong main jud ato nga purpose is dili para magpa-member sa religion. Ako kay gusto ko mo-follow ba sa Ginoo nga siya wala siya sala pero nagpabaptize siya sa tubig. So mo sa to ko di-follow ko sa Ginoo kay makasasala man ta. And need man nato nga maangkon sa tong sala. So need po nato na nga follow jud sa Ginoo sa iyang sugo. So mo to nagpabaptize ko. But nevertheless kung man ako baptize wala gyud ko fully ni submit sa will sa Ginoo. Balik ako pagpumarko. Balik ako sa mga pangandoy. And then nabot ang katong I know ang tanan possibly na shaken kita na nato katong pag COVID. Itong pag COVID dito ko sa barko ato. Dito na ko na kayong balik na jud Ginoo. Balik na jud ang Ginoo. Kay naman sa Bible sa Matthew 24 nga sa di pa siya mobalik na ay wars and rumors of wars, famines, pestilences mga sakit-sakit, earthquakes in diverse places. But wala ko madlok ato sa barko kay naman mi sa China, naman sa Brazil, pero I believe nga proteksyonan man kita sa Ginoo, anak ta sa Dios. So wala may maunsa bisag ingon sila nga China, Brazil daghan kuno kay nga matay dito pero grasya sa Ginoo may maunsa dito. But mo to naka-realize ko mobalik na gyud ang Ginoo. Tuno ko naka-decide nga mo surrender ko sa dili lang sa baptism kundi sa iyang will jud sa gusto niya pabuhat sa kuha. Ako Lord unsa tay mo gusto ipabuhat sa kuha. Tabangi ko magbuhat na ko tagi katumanan. Dito sa barko nagsugod ko share sa word. Akong unang sharing dito is isuwat lang ako magpipar kay akong mga kauban na may ibang foreigner ba I don't know kung saan ko pagstorya nila. So gisuwat na ko sa magpipar, gipapilit na ko sa akong pultahan. Mo to nabasahan sa mga kauban nga Grigo kay
Grigo mo sa dito namin istorya kabahin ng Ginoo. Mostly sila dili ko sila kay tapos sila ilang faith ba mura lang ito Catholicism na pa. Nagtuo sila ng mga relics, mga idols. At ako lagi kay init kay kung time bago ko sige gusto na ko i-prove gyud nga. Wan jud ko saya. Ilang relic gilabay na ko sa dagat. Ay mo mga Grigo. Kay kato si Saint Nick man tong relic nila. Ya, di believe nga kung nay bagyo sa dagat, mo to kung pakalma sa bagyo. Nagilabay na ko, first 2 weeks, kalma pang dagat, wala pang mahikuan. Pagka after 2 weeks nagilabay, di balod-balod naman. Ngita na sila sa ilang Diyos nga gibutang dito sa Muang Bridge. Wala na nila nakit eh. Nahimulong na sila, asa naman na itong Diyos din eh. Kaya, mo to, ang ilang usa ka Grigo, chief engineer, nagduda gid siya nga ako'y gakuan. Naging siya tanaw gid siya ko. Kaya patawag may tanang Pilipino ato. Kaya paangkon kinsa ba. Lagi siya na ako nga. Kung wala ko ni mo angkon, na ako no'y consequences. So, kinsa ko no'y nagbuhat, maangkon na lang. So, niangkon ko, gisuwat na ko sa kwan. Akong intentions, yung nagibuhaton ako. Ako sa isultihan nga. I know, pwede ko ninyo pakaulion. Pwede ko ninyo taktakon sa kumpanya, but it does not matter. Ang ako is, masayod mo sa kamaturan. Nga, tanan yung gisimba, di na Diyos. Diyos pa siya. Yung kalangoy siya, di siya malapay sa dagat. Ayan, mo ito nga, wala ang buko nila papuli ah. Kung naman ang punag akong kontrata. And then, mo ito yung time nga, katog yung sa pag-COVID, mo ito yung time nga nag-share ko sa word. Sa barko na may radio bro. Kanya, tawag ko dito. Kung iwalihan ng, na may dagang barko sa palibot sa South Africa. Ngagi mi dito, dagang kay barko. So, nagwali ko sa radio, mga silingang barko. Balik lang Ginoo, English na ko. The time is fulfilled. Ana dito mga Pinoy, mga bugal-bugal lang mga Pinoy. Kabayan, kung expired ka na, kailangan mo nang umuwi. Tingnan ko lang. So inana gyud basta kung walit sa pulong sige no na-expect the worst gyud. Daghan kang madawat na nga pag-baby ay. Daghan kang madawat ang sakit nga storya. So mo to gibuhat sa Ginoo sa kuha. And so kabahin sa miraculous work sa Ginoo, sa iyang mga wonders, we've experienced. Daga na may ka-experience na. Ang asawa, nagkasakit siya 2022, August. UTI, yung siya dugo. And since girenew naman ang faith sa Ginoo, nga wala kami gustong lahing saligan, kundi siya. Wala gid mini. Ako may gusto ko naman sila kaya. So, nabalakas lagi, daot mo kayong asawa ba? Sila nga, dato na ng ospital kami regasto. Ano pa sa dili mi. Decide mi dili mi. So, ilagi buhat, nasa like ilang doktor, namutana sila sa ikuan, tambal. Sila nagdasag tambal na mo. Dili ka po, may giuli sila. Until abot ang time nga, sige namin, ampo sa Ginoo, sige tawag sa Ginoo, gaayos siya sa Ginoo. Nahibong na sila, ayaw na rin sila. Ay mga Katoliko na kong pamilya. So dito sila nahibulong. And then ako po last year, kasulay ko og lymphoma. Ba't wala ko magpa-doktor, kitanaw na ako ang symptoms sa lymphoma ba. Kay dako man jud kayo ang bukol sa paa. Dili ko kalihok sakit kayo ba. Nya kada-kadlaw ipaningot ko, namayat ko. So mo to nga gayo po gyapon ko sa Ginoo ato, but ang atong mga sicknesses ani is nagyud na siya kasagaran reason behind nganong masakit ta. So kaning lawas na masakit man gini. Subject man gini for corruption. But naay reason nganong kasakit ta kay una sa tanan na atong mga sala ba. Una siya, ang pinaka-reason. Kaduha, sama ni Job, wala siya kapakasala, pero sakit siya, sulayo na itong faith. Whether mo salig ba batas Ginoo, di na. So, mo na, ang kinana pa makaging sa Ginoo. But mostly is, ang sala, yun, ang pinakinungtan. So, ako ka ito, nasakit ko dito sa paan ako. Ako'y laps sa ito sa Ginoo. Kay, dito sa Cebu, naman may kauban dito nga, kining, nawalihan ako sa grasya sa pulong sa Ginoo ba niya, nakarealize sila, ilang kinabuhi, sila masala. So, wala pa sila naminyo. Nasi kahit Christian po siya ha. Pero nag-grow up siya Catholic, Christian po siya. But, nasa religion ba? Nya, kinabuhi ka sila nga, nag-ipon, wala sila naminyo. So, nag-convicted siya sa preaching. And then, wala man sila ikuan kayo budget para magpakasal, itabangan na mo. And then, sa diyan nakasal na sila, kay na-offend sila sa mua. Kay kato sila po, siya may witness sa mong kasal. Kaya among kasal mga sa misis is house church. As a church kami nagpakasal. Kay ang kinabuhi mo niya akong asawa sa una. Victim siya sa adultery sa ang ipunan siya og lalaki
nga nanay first wife ba. And since sa una kay wala pa may kayo yung mga kining dili pa kayo strict ang mga papilis ba nakalusot nakasal gyapon sila bisag na natoy unang asawa ang kuan kay wala pa man ang mga sa tong mga papilis nga makita ang kuan sinumar nana wala pa man to sa una niya ang iyang pakasal siya kay suod man sa mayor so nakasal gyud pero illegal nga kasal kay ikaduha man siya di man pwede gawas o muslim ka pwede ka magtahasawa pero sa tuang faith di man gina pwede usar man gyud man and woman na magina ang kami niyon but since wala pa siya Ginoo kay Catholic man siya na victim siya ato nahitabo ang di mao nya karon kay among ginaduol og mga lawyers mahal man kaayo nya wala ang kusbarko di na ako ma-afford ba so that's why sa church lang may pakasal so katong akong kauban nga nagpakasal nakasal na sila nagwitness pud sa mong marriage Diyan tayo man abot ang time nga na-offend na sa kuha. Naghan nagisulti na utan ba even ang iyang pag-witness sa mong kaminyoon. Ikuan niya murag bawi niya yung gistorya. So tungod ato na provoke ko. So mo ni bantayan ang kay nato Christian nga dita mada sa kuan kanang na mga tao magamiton sa kaaway para makasala ta ba. Sabi na nang kanang mas papasukon ta. Dapat itugyan man gyud nato sa kamot sa Dios kay kung masuko na ganitad kuan na siya dili na siya bunga sa espiritu sa Dios. Tawhanon na ba. Matoy nahitabo na ako. Nangalagad na ko sa Ginoo last year. Kay 2020 mo ko nagsugod og surrender sa Ginoo. Nagalagad ako sa Ginoo ato pero nasipyat po ko. I don't compare myself to any kuandri sa Bible ayo kay taning naa nila but si David nangalagad siya nakasala gyud sa Ginoo. Nagi time sa tupag pangalagad sa Ginoo nga masipyat that does not mean nga nangalagad ta sa Ginoo perfect ta. But ang pinaka-important is kibawlo ta mo acknowledge, kibawlo ta mag-repent sa atong sala. Kay mao ginay main message sa Ginoo even sa mga apostles repentance gid. Even sa church sa Revelation chapter 2 and 3 ang message ni Lord Jesus sa churches, pito ka church, di ba? Usahon ninyo diha na pito ka church. Majority tawag nga maghinulsol. Sa pito ka church, 5 ka church ang gitawag nga mag-repent. Ya kuya kay consequence kung di mag-repent, no? Papasol na ko ang imongan sa libro sa kinabuhi. Ay na ang Ginoo huli magud kay ato Ginoo balaan kay wala siya buling, wala siya mancha, kita rin ay buling, kita rin ay mancha, pero ang Ginoo wala siya hugaw. And gusto niya nga may sama ta sa iya. So that's why si Apostle Paul lipay kay siya sa gibuhat sa Ginoo sa iya. Buhi patay na kuno siya, na-crucified na siya but sa iyang unod crucified na pero sa iyang pagkinabuhi buhi siya sa pagkinabuhi sa pulong sa Ginoo. Kita pud nanapud ta ang atong mga worldly lust, itong mga pangandoy, itong mga unod-unod buhat kalibutanon dapat crucified na to, wala na, pass away na. Hinahanglan nga magkinabuhi na ta sa pag-o nga espiritu diya sa Ginoo. Dito ta magkinabuhi sa itong kagalingon na ba? Itong mga kagalingon unod, itong unod, itong mga desire mo good mostly is contradict yun siya sa Ginoo. Kinahanglan mo submit sa Ginoo kung gusto na ito makasulod sa gingharian dito sa langit. Kay ningon man siya nga dili tanan nga magditok sa akungan sa Matthew chapter 7 verse 21. Dili tanan that does mean nga nagditok ta sa Ginoo sa iyang ngalan kasulod na ta dito no. Kuan kay Ginoo kanang kuan kay ba higpit kayo siya ba. Uli mo siya so kung kita natay katungod kinsay padayon na tos tong panimalay ang Ginoo napon siya katungod kung kinsay padayon niya sa langit. Sa gusto pa ta pero kung dili ang Ginoo di kasulutan na. We have to follow His standards. Nanglan sundon na to siya. Dili ato ang kagalingon may atong sundon. Nanglan ang Ginoo kay siya may tagya dito. So ningon ang Ginoo the day of judgment daghang tawo maglitok sa iyang ngan but sadly di sila kasulod sa gingharian dito sa langit. Ang uban nagministry pagani. Di ba? Yan ang Ginoo nga in my name, they have cast out devils. In my name, nag-prophesy sila. In my name, they have done many wonderful works. Pero kayo kayong isulti sa Ginoo sa ila. I never knew you. Depart from me. Ye that work iniquity. Diba? So, kato sila, ningon to kaila ko sa Ginoo. Ningon to sila. Pero ang Ginoo, kaila nila. Mo na pinakahadlok. So, we must fear God. Ang atong kahadlok dili lang nang tremble ta kaya ang evil tremble sila pero ni-disobey man sila sa Ginoo. Kita ko natay kahadlok sa Ginoo kinahanglan kanang tuman siya. Kita sa Ginoo nga tao ta
Asahan lisod gitag tuman sa iya. But maluoy man ang Ginoo. Sa kakulangan sa tong faith, increase man na niya. Itong kanitong mga disciples sa una ba, so increase our faith kada sila di ba. So mapod dili sa tuwa karon, kita gid sa Ginoo atong kahuyangon. And kung humbly lang kita mo ask og help sa iya, we will get through sa atong mga kahuyangon sa tabang sa Ginoo. Wala may posible sa Ginoo. He came to destroy sins. The word nga gi-destroy niya ang sala, kaya gid niya nang kuha. Atong kinabuhi. Bisag kung sa pagkalisod ng sala, wala para nato. Posible kay biyaan ba, kay madala lagi ta. Pero kung naa ang Ginoo sa itong kinabuhi, wala dyan posible kay ang iyang dugo nga giula dito sa cross. Kamahanan kayo to. Kamahanan ba to sa kanang mga sunrocks ng mga labatas itong mga kuhan. Kay inanamag yun na itong sala ng good. I believe mostly kibaw naman sa inyo ang sala. Kinahanglan gid siya nga ulaan og dugo. Mo to sa Old Testament magiyaw sila mga kanting, kaniro, baka. Kay ang bayad sa sala kinabuhi gyud nya sa dugo naman ang kinabuhi. So that's why ang Old Testament ng mga magtotoo mga Jews, magpatay sila, ihaw sila. But since nari na si Jesus Christ, wala na may laing halad, yung kinabuhi naman dito sa cross. So obtain na to by faith, aron mahinuan atong sala. Since atong sala murag siya buling sa atong sanina, ang sanina nato kung wala ni siya, wala pa ka, walay sabon, walay tubig, di siya malimpyo. Kung naistabon na tubig, limpyuhan na ito itong kuhan, itong sanina, o itong sala. Una ang word, water, nasimulay siya sa water, living water niya ang word of God. Una ang word, which is the living water. Una ang blood, which serves as the fuller's soap. Sabon na siya nasa Isaias. So na mahinluan ta sa itong mga sala. No? And I hope and pray nga, pizza may sinyo hadari, I don't know, mas inyo tagsa-tagsa ka kinabuhi, no? Kung naapay mga sala. So, yun ay surrender sa Ginoo and have faith nga kanang sala kaya niyang kuhaon sa inyong kinabuhi. Dili na to ikuha na to kaugalingon ba? Dindot ang sala, dili. Kinahanglan kasilagan ginato ang sala. It is written in the book of Psalms ni King Solomon and ni King David nga kitang mga nahigugma sa Dios kalagtan, kasilagan ginato ang sala, ang pagkadautan. Okay, so I hope and pray nga kung unsa masalaan na sa inyong kinabuhi ron. Yun ay surrender sa Ginoo and have faith sa gibuhat sa Ginoo dito sa cross. Giulay ang dugo, gilubong, namatay, pagkaman sa tulog adlaw na banhaw. Na dito ang atong kaluwasan kapasayloan sa itong mga sala. In 2 Corinthians, masiguro to. Ang tinuod nga rason nga nung dito sa cross gihalad niya yung kinabuhi. Dili lang para maluwas ta, kundi aron nga mausab ta. Naalang sa akong tanaw ka dito ha. Please go with me na lang kung naamay Bible dito. 2 Corinthians 5 man siguro to. Okay. 2 Corinthians chapter 5 verse 15, and that He died for all. Namatay siya para natong tanan. That they which live, haron kita mga buhi pa, no, should not henceforth live unto themselves. Hindi na ta magkinabuhi as to mga kaugalingon. But unto Him which died for them and rose again. Mo din yung tinod ko ito yan sa Ginoo. Dili wala lang to niya pagkamati, aron pagkahuman buhat ako sa ito gusto buhatan. Pagkamatian ta niya aron siya na maghari sa itong kinabuhi. Aron siya na matuman din na kita. At kita matuman, kita Ginoo. The word Lord manggod kuha na siya kanang master. Siya yung sundon. Murag ka nang nakas kumpanya ba? Na kay boss. Kaya ang boss mo, ikay magbuot-buot, sipa ka. Diba? So, inanapod sa Ginoo. Siya ang boss. Siya ang matuman din kita. So, we should obey the words of Jesus. At sadly, ato makita karon no sa modern Christianity, kamay ra ang nag-obey sa teaching si Jesus. Listen ang teaching si Jesus kay He teaches us to deny ourselves man. Luke chapter 9 verse 23. If any man should come after me, he should deny himself, take up his cross daily and follow me. Lagi tay cross. Musunod ta Ginoo, di literal nga magpasan ta cross ng kahoy. But lagi tay cross nga mapagsulay, makasakit, lagi tay magiana na kung musunod ta sa Ginoo. Dili that does not mean nga kung musunod ta sa Ginoo lami, haruhay pag kinabuhi no. Kung tanaw na to ang Bible, early Christian, in the book of Acts, ang ilang pagsunod sa Ginoo, luwi kayo sila, persecute sila. Scattered sila abroad, tibuaag sila.
Kaya gi-persecute sila sa mga hidden, sa mga wa mo tuo ni Jesus Christ nga. One thing in common nga naa nila, and Acts chapter 2, sa pinaka-ubos na sa 45, o baka sa masipya, tanawan ninyo. Kanang ang common nga naa sa early Christians is gi-give up nila ang nga naa nila. I don't know, nabasa na ninyo, but you can look it up. You can look it up sa inyong mga Bible. Gi-give up nila ang mga naa nila. Kung basa Acts chapter 2. So, mo po ni reason nga nakapa-inspire sa ko, mag-give up na po akong career. Kaya kawa naman yung tanan. Wala nyo yung mapabilin sa kalibutan. Ginaremind man ganita sa Ginooron, wala yung mga linog, bagyo, baha, di ba? Pila ka tuig sa tao, gihaguan yung balay. Pag-abot sa baha, utang. Ginaremind na sa Ginoo ba? But sadly, ang tao, walay kuan. Walay pakabana. At kita, pakabana na to kuan sa Ginoo. Ingon, dinadiri ang mga early believers in Acts chapter 2 and verse 44 to 45. And all that believed were together and had all things in common. Aslay similarities as kusa aslay kapariha ba, connection, pareha sa spirit man. Paritungod kay pareha mas dili lang gibuhat to. And sold their possessions. Biyaan nila. Mga na nila no. And goods and parted them to all men as every man had needed. Hatagan katumanan ang gingon sa Ginoo na tus dato ba. Tus dato ato matuman pero sa mga believers we don't know kung posible kung na-repeto dato but ang dato masubo mo gud to siya. Ngon siya Lord sa mas good master sa may buhaton para makasulod sa imong harian dito sa langit. Buhatang sugop. Sa buhat ko sugop kat pagkabata na ko nana siya. Nangatarungan siya pero usa ka butang nagkulang sa yaha. Pabligya man sa Ginoo ang tanan niya. Hatag sa mga nanginahanglan di mo niya makaya. Ingon ang Ginoo nga lisod sa dato kasulod sa gingarian sa lagi. But gibuhat sa mga early believers una. And then wa gyud nagkulang sa ilaha. Gi-provide ba sa Ginoo ang mga kinahanglan nila. Nagbaligya nila ang anaa nila gihatag sa mga kaisunan ng kinahanglan. Nagbilin lang sila ba? Igo lang nga sa ilahang adlaw-adlaw. Saan gud ang mga tao mo gud karon is gusto nga naay security sa future in which dili ganahan ang Ginoo. Kaya dapat ang atong security dito ron gud diha. Dito ron gud sa Ginoo dapat ang atong security. So mao ni ang gibuhat sa una sa mga early believers. And mao sa ni usa na kay pa-inspire sa kuha sila gani sa una. Biyaan nila. Ang atong Ginoo jud. Biyaan niya trono sa langit. Biyaan niya tanan. Si Apostle Paul po, gibiyaan niya pagka doctor of the law, Pharisee man siya. Nandito ito kinabuhi si Paul sa dato bro, no? Kaya paano man siya Pharisee, nandito kinabuhi mga Pharisee. Pero gibiyaan niya, ngayon siya, I do count them all but dung. Pero kinalibang na ko, ay pulos ba? In Philippians chapter 2. So how much more kita seeing nga mga early believers sa una, ni kuan sila, ni follow sila sa Ginoo. Kaya ang Ginoo mo good, nag-set siya example. Saan na ito pag kinabuhi? Dari sa kalibutan. Biyaan niya trono, nagpakatao, kung sa diyang nagpakatao, nagkinabuhi nga simple. Di ba, ningon pag gani siya nga, ultimo yung ulay kay daan. Gabi, no? Salamat kita natin kay daan. Pero sa'yo, di pa tayo salamat sa Ginoo. So, we must be thankful. Kaya ang Ginoo, grabe niyang gibuhat para sa tuwa ba? Itong hanaon ba nga? Pakaubos siya, panday. Masturya kayo siya kung anak ganing mga Parisiyo. Di ba maomaning anak ni Maria na panday? Nabasa ba? Ito sa bukod dyan. Buong sila, hilasan sila ba? Panday nga, susturyahan, tagpanday. By the way, di ko panday, pero ang mong panginabuhi sa asawa is buat mig tofu. Tofu, or kaning soya milk, o taho. Lord's will, tugod sa Ginoo. At pilawon mo na mo niya sa taho. Tugod sa Ginoo. Una mo panginabuhi kay. Di man ko na mo gusto nga mahimong pabigat. Di man sila mo merchandise ang Word of God. Ina-renounce na mo na nga ang uban, buhat sa uban nga abi kay servant sila, ganahan kay Islam daw. No? Dili mi ganahan si Apostle Paul. Nag-set si Apostle Paul ng example. Kinabuhi gani siya, nanginabuhi gani siya. He was a tent maker.
Di ba? Si Jesus, yun, kasi nag-set ng example. Pero si Judas, naggunit sa pitaka. Dala sa kwarta, napatigitan niyo dala sa kwarta. Kung mga lagad na ninyo sa Ginoo, ang atong motives, ang atong intention, dili dito tungkol sa kwarta. Yun yung ng kwarta. Kaya, talab money is the root of all evil. Mao yun na ang hinungdan nga na mga tao nga di-fall away ba tungod sa kwarta. So, mga lagad na sa Ginoo, gusto na ito nga serve sa ito sa isig katao nang atong intentions is not for money. Atong intentions parehag sa Ginoo to seek and save that which was lost. May gusto sa Ginoo sa atong pagpangalagan niya nga na mga kalag nga sa laag siguli dito niya. Dili kwarta sa mua sa Cebu nami ginasaway dito kay nagdag sibot ba. Way lagwali sa mga palengke. I don't know kung naanaban natin. Sa Cebu daghan kayo kuha na ilang tigom na may 4 square. Ito sila 4th watch. So dito gina sila lantaran sila nga mangayo o kuha sa mga tao while magwali sila. Dapat diligid tayo na no? Tapos na sa mga bus, bisag sa public or sa private, dapat wala gina sa itong heart nga for money. And kaduha is kuan bud sa pagpasikat, kaya naman tuban nag-preach ron or nangalaga ron pasikat. Ang una sila nga bikin nangalaga sila mas matarong or mas maayo sila sa mundo. Wala dapat diliin ana. The more ta nga nay mabuhat sa Ginoo, the more ta nga mahadlok siya kay sige nga pa ni Apostol Paul tungod na sa grasya sa Diyos na nakapamuhat ta. Wala ang grasya sa Diyos, kita ang kabuhat. So mga niya mga early believers sa una. Daily sila sa chapter 46. And they continuing daily with one accord. Tigom sila daily. Sa kita karon mo, may tigom kapuyan kita sa kadua sa semana pero sa una daily sila sa una katigom ba. Nindot ilang kuan sa una niya. Istorya na ito mga mga ganyan ni Pro is makadlaunan usahay. Papunto sa una sila, makadlaunan po sila. Katuog si Eutychus, tagak eh. No, kayo kay ang Ginoo sa una no kay kanang tagak to balik gito. Ayo raman sa. No? Kung ano ni Paul ba? Do you believe nga until now kaya na buhaton sa Ginoo? Imposible. Should believe nga kaya buhaton sa Ginoo ang posible. Kay di man gud mo manifest ang iyang power kung wala pa ang trial. Yan nato makita ang gahom sa Dios in the midst of the storm. Ano to Shadrach, Meshach ug Abednego. Wa to giitsa sa kayo. Makita ka na to nga salbaron sa Ginoo. We kinahanglan sa atong pagsunod sa Ginoo. Ready ta. Matay. Kay tagam sa itong kinabuhi ito gingarian sa Dios. Kung magtinalawan mo ta di ta kasulod sa gingarian sa Dios. Kinahanglan sa atong we should follow Christ. Kibaw na ka sa cost. I-count the cost. Ningon man siya. Nga, nabaday tao, butukod og balay niya. Di tanahon kung makaya ba niya pahuman. O mga tugira nga sundalo. Di niya tambang-timbangon, makaya ba niya? Di itong kaya niya. Mao sa atong pagsunod sa Ginoo. Tanahon sa nato, kaya ba ka na ko, no? Isulti sa Ginoo. Willing ba ka ko? Ato sa question itong kagaling, di ta. Di na lang yun ta, kaya ningon mo na Ginoo nga, no man can serve two masters. Ningon po siya nga, ito po siya ganahan nga tas tunga-tunga. Ningon mo siya, may init ka. Bugnaw ka. Tulong na kay kas tunga-tunga, dagaan ka. Iluwa, isuka ka niya. Di ganahan ang Ginoo. So, musunod ta sa Ginoo ito sundon. So, I hope and pray nga mao na inaasin yung heart last days ng buta. Ito na makita, mailara itong mga sa itong palibot ba? Wars and rumors of wars. Wars, World War I, World War II, nagkarong mga China, mga Ukraine, Russia, mahilan na sa Ginoo. Pero ningon siya nga di sa tawabalaka tungod na for such things must come to pass man. Natabog nito na. Ningon po siya nga famines, mga kagutom. Naman nagutman ron. Yun lang kaya may bawaran nga. Post sa Facebook ang matang gutom. Luya na di kayo namin anak. Ang ipost siya sigara katod itong kagarbo sa kinabuhi. Pero in secret, daghan mga tao naglisod. Kay mahal ang palaliton, di ba? Grabe ang kuwan, ang inflation.
So famines, pestilences, sakit-sakit, itong COVID, pero once again, I don't know sa inyong believe na, but we believe na COVID is not that deadly. Kita may kung China ito tayo magot. Maunsa. Mga Chinese, mga astronaut. Punong putos tanan ginasao. Kami kay, nalimot mo kayo, di pa kami Christmas, mahala. Maunsa. Pag-uli na ko sa Cebu kay, nakita ko kung buang ba? Buang. Haptik mga kung kayo. Why Christmas? Why Shield? Mauna, no? Murag magkatawa ro sila magtanaw sa mga tao ba nga. Ang tao na Christmas. Why Shield? Kung masturya, kung buong ano buang. Kamu lagi buang ay. Buang. Wait. Pero tanaw na itong buang. Lagi sila maunsa bet hamua. Nagawa sa Cebu na yung buang dito eh. Nulong sa Cebu ba? Mga buang. Nuwa maunsa eh. Tupag with COVID. Umano lang with COVID, buwi lang yun. So that's why we believe na COVID is not that deadly. Gamay lang, kita ubos ipon. Ang ginoong kay ayuhon maganitong mga nagdubog, nagpila katuig. Kurinta kapin katuig nga masakiton, di ba? Katong way makatugsaw niya sa pulob siluwan ba? Nakatupong babae nga na issue sa yung dugo. Pero no, kung saan nakita karon leukemia siguro issue sa dugo. O, dusi katuig na gantos, pero ayaw sa Ginoo. Ang pinakagrabe, gatong 5 kadlang patay. Baho na ba? So, dito nga, look, ang Ginoo, our God is God of wonder. Yun, itong Ginoo, Diyos ni sa mga katingalahan, mga butang. Nasulat naman na dyan, daghan kayo sa yung tatlo itong faith ba? Paling-paling daw, Murtex Pedro, sahay ba? Lakaw na tas tubig. Look, pagkita. Tama, look. Kay ang Ginoo kaya niyang buhaton ang imposible. And once again, that's what we have experienced. Kung magkasakit mi, Ginoo ra gid among duol, wala lain. And then na-encounter na mong yung healing power. Amo po kauban dito sa Misamis. Kuan po to ya kanang diri sa likod niya ba niya thyroid po. Sa GERD, anak, GERD mo siguro yan. Iayo po sa Ginoo. Pentans ra, sige, pray sa Ginoo, die ka na. Iayo po sa Ginoo. Abroad to yung bana, may kaya ko siya, pero di siya hospital. Salig lagi na mo sa Ginoo. Katupod na mong kauban nga, taga Negros, si Noemi. Bukan sa siya drip, nagkukay mo baghubag. Pero, yung bana, siman po, Juan, chika. Ginoo ra gid na mo inana mo fit. Sa Ginoo ra nga mo gikuha ng tanan. Kay whether we live or we die, ngunit pa niya Apostol Paul. Diba? Mabuhi man tao sa mamatay. Iyata sa Diyos. Diba? Yan na atong faith. Kay makita sa mga tao ang Diyos sa atong kinabuhi. Aron makaingon sila nga. Puyo nilang Diyos. Kaya ito mong kauban sa Misamis. Kasi anak last year lang. Yung baby. Bago pa na 1 year old pa man to. Ay, this February, pag-abot na mo rin, nanawag siya mo, hilak-hilak siya ba? Kaya, yung anak, himsog ayo, toddler pagod. Pag-atula siyang mama, barangay kapitan naman yung mama dito sa Misamis. Pag-atula dito, kaya nangaon sila. Nangaon sila, hibulong man sila nga, yung bata, naluspad, nalagkalit. Lisod na ginhawa ba? Di ka na nga panik ng mga tao, dahil sa ospital, taong ng ambulansya. Kala nga mo, igsoon, sige buhat, niluhod. Lord, ikay nagunit sa kinabuhi sa mga anak. Kinaghatag niya gininawa. Naayo ang bata. Ang naon nas palibot ni tinuod gid ang Dios nukana ang tao nas palibot. Amen. Kita nila ang gahom sa Ginoo gisalig ang kinabuhi sa iyang anak yan nang gitugyan sa Dios. Kaya ang Dios mo petagiya sa kinabuhi sa anak. Kaya ang gisalig ito si Sister Margaret yung pangalan. But sadly na sa mga pagsulay ron tungod sa iyang husband, ang believing mga husband. So mao na pinakabantayan na itong mga pares nga unbelieving. So kamo mga batanon. Ayaw ginupag-rush sa uyab-uyab. Ayaw ginupag-dali anak. Okay, samot na ito mapunta sa mga unbelievers. So juga yun. Pagpaabot mo. Kaya muhatag na Ginoo. Muhatag siya. So once ang Ginoo muhatag, huwag na siya pinakadindot. So muna natabo na mo sa kong misis. Naghatag siya sa Ginoo sa kuha. Okay. Taga-diri mo siya layo mo kayo minapot na naon. Ya,
Nahitabo po gudani is nakoy kaila dito sa Negros. Pag uli ako sa barko dito sa Negros. Kaya makafocus ko pray sa Ginoo ba. Na may bukid dito sa Valencia. Na mingaw juga. So dito ko nag-pray sa Ginoo. Ako'y kaila dito nga picture po siya evangelist. Mo to sulti ka ba nani? Tinudanon daw pa may nag-meet ato. Pag uli ako sa Cebu, gusto ko ano na itong isulti ni itong kauban. Ako itong suway pangita sa Facebook eh. Kita na ko sa Facebook. So dito namin nagsugod ang communicate. Yan, by that time, down na po siya kay akong asawa po. Naman yun siya mga kauban po sa una nga manangyaway po. Manangyaway po sila sa mga kauban sa Manila. Dubai mo siya sa una niya. So since nga surrender niya kinabuhi sa Ginoo, mapuy calling siya manangyaw. So manangyaw po siya niya, yung mga kauban kay lain mo mga doktrin. Ibalik na katong mga tura, katong old nga mga loba. Para siya, na-down na siya. So, ito nagkailam eh. Salamat siya, lipay siya. I don't know kung resulti ba niya rin testimony niya. So, muna yung itabo. So, then, napot siya sa Cebu kay para magtrabaho. Wala man may nagpingon. Ano yung Cebu kay mag-menu. Wala man. Napot siya sa Cebu kay magtrabaho sa dito. Ito akong nagsuon. Nakita kung ako yung sumukabantay siyang anak. So, siya may akong kailang na nasuggest. Ito siya dito. Pinagkot mo po niyang anak. Wala namin yung anak akong sawa, dagko naman ang trabaho naman. So dito siya Cebu, dito. Itong nanrabaho na siya. Ito kita ginako nga, kuhan siya sa Ginoo na. Ito gialaw sa Ginoo nga makasal. So inana no, magpaabot lang gyud mo sa Ginoo. Ayaw gyud mo pagdali. Kay mohatag ra gyud ang Ginoo pare nga iyang tao nga gi-prepare sa inyo. Na mo jud siya giandam nga kuhan. Mo ba nag-design sa Ginoo pud na kay kapares kung di mo makaya nimo nga o kay pares para mga lagad kasi Ginoo pili pod kung makaya nimo hindi ka kasala pero kung kasala ka mas natang aminyo ka kaysa masunog ingon si Apostle Paul ana so moto ang kuan sa Ginoo sa among kinabuhi and dungag lang nako sa word ni Jesus sa yang gi-require kay mama jud ni pinaka important ang gospel ni Jesus man gid no I don't know sa inyong faith kung sa inyong kuhan sa words ni Jesus, but sa mo ang words ni Jesus, mo na foundation sa mong faith. You cannot, dili pwede nga, mutuo ka sa teaching sa apostles, niya, i-disregard nimo ang teachings ni Jesus. Kaya ang teachings sa apostles, ni second motion lang nga sila sa gitudlo ni Jesus ba. Wala sila nag-teach o contradiction sa gi-teach ni Jesus. Parihara na. That's why bitaw si Paul, gitudluan butan niya nga magkinabuhi nga na ipagka-kontento. Diba? Sa having food and raiment, let us therewith be content. So, parihara sila, connected gid sila. Huwag dito nag-teach ang apostles o lain nga doctrine kay sa gi-teach ni Jesus. Yes, si Jesus naputoy gid si Apostle Paul nga nagpa-pobre ang Ginoo. He became poor so that we will become rich. But that does not mean nga madatok ta sa mga butang sa kalibutan. Si Jesus, naging ganit, biyaan na ito butang sa kalibutan. Madatok na ito sa mga butang sa kalibutan. Kinsa may muhatag og butang, may kaya nga muhatag og mga butang sa kalibutan. Satanas. Diba? Ingol ba gani siya nga, simba ka na ito, muluhod ka na ito, ihatag ako ni Munitanan. Hindi siya tag-iya. Kuya kay wagka kay naong ba. Dili tag-iya pero mga hatag sa iyang ihatag ko no ang tanan niya. Kuya pa jud kay sig tagaan ang tag-iya bagsud. Kay sa mauwaw no. Pero nevertheless so moto gibuhat sa Ginoo nga pahawa ginan siya. Sumusad ta. At sadly daghan karon nakigdeal gid sa Satanas. Mga sikat nga mga artista, confess gid sila. Vlogger. Na mga sikat jud sa Hollywood. Kita ninyo, na yung mga interview nila, like nasang Katy Perry, nagbiligya, hindi lang kalang. Diba, niya si Satanas sa Ginoo, ihatag na ko ni mga tanan. Ingon sila. Pag ingon ni Satanas nga ito sa mga artista, digidil, ang binatanan. Sukot sila. Pero ipirno, pa doon. Sila Lady Gaga, mabitong i-blaspheme nilang Ginoo. Sila si Lil Nas, kung masikat pa. Panahon mo sila. Sikat kaya sila, pero ginablaspheme nilang Ginoo. So muna ang buhaton siya, ihatag niya na itong mga kalibutanong butang. Pero ningon si Apostle John in 1 John 2:15 to 17 na siguro. 15 to 17. Yun siya, love not the world. Neither the things of the world.
If any man love the world and the things of the world, the love of the Father is not in him. Kung gigugma na to ang kalibutan o mga butang sa kalibutan, wala ka na to ang gugma sa Diyos. Kaya ko yung nag-ingon na ha. Kanaan niyo sa inyong Bible. 1 John 2:15 to 17. So, diligin na to. Higugmaon. Kung sa'yo na to, we must be willing to give it all up to God. And Luke chapter 14 verse 33. Ingon ang Ginoo, kung dili ta mo forsake sa tanan nga nato, di ta mahimong manununod niya. Kung di ta manununod sa Ginoo, kinsa matang manununod? Kinsa nang gisunod? Kalibutan, kagalingon. Kung di ta manununod sa Ginoo, di ta makasulod sa ningarian sa langit. So that's why ningon ang Ginoo, higtin, narrow is the way which leads unto life. Dili inana ka sa iyon Jud kung musunod ta sa Ginoo. Kuan Jud ang daan padung sa gingaran sa Dios, higtin ug sigpit. But ningon siya, with God nothing shall be impossible. Amen. Di ba? Kaya yan dato, yan ang mga disipulo, kinsa mo day mo kasuod sa langit ani. Anang Ginoo, with man it is impossible, but with God nothing shall be impossible. Mo gibot sa kuha kanang akong desire giusab ko sa Ginoo. Kay sa una, di sa panghambog, but I could be richer in one of you here. Samo tagi-pursue na ako akong dream. Ay ang sweldo sa barko, labi na kapitan ka, 500,000 itong buwan. Alam ko ilisino siya. Segundo lang, hindi pang kapitan. Segundo, pero segundo, sa gawas, 170 ang bulan. Akong gibiyaan, tanan. Padung na takwa to, official kay ang mga recommendation dito ng akong performance sa barko. Akong gibiyaan, masino itong ingarihan sa Diyos. Amen. Di mawala, di mahanaw. Ang butang sa kalibutan, mawala. May sunog, may kawatan. Ningon si Jesus, di ba? Lay not treasures in this earth. Okay. Bukbukon, kawaton. Di ba? Pero dito ka mag-lay yung treasures. Sa ingarihan sa langit, di mabukbukan, di makawat. How shall we lay treasures in His kingdom? Let's obey His commandments. Iningon man siya nga, nakita ko ninyo gigutom, ninyo mahogo ako niya paimna. Diba? Kaya na siya. Pero kung nakita na to sila, niya ato silang kitabangan, iningon ang Ginoo nga, gibuhat ninyo to sa kuha. So, by that way, store the riches in area. But, una lagi tayo buhaton, let us be mindful. Let us remember lang dito. Hindi tayo magsinama sa mga kalibutanon. Mga vlogger karong sikat kayo kay kapanghatag. Kaya naman, may kamera. Pero si Jesus, tungod sa iyang pagka-Diyos, nakita na niya. So, iningon siya nga, muhatag ang pikas. Eh, bawa ang pikas. Kaya ang hitaburon, naman. Diba? So, dapat itaparehan nila. Skrito na takot muhatag. Kaya ang Diyos nga nasa tago, makikita po na to. So, yatang balusan sa dayag. So, ato yung tagagbili ang sugo ni Jesus. Kaya si Jesus, di gino ba na mag-joke? Mga tao magbiro. Pero si Jesus, kung ano sa iyang gisulti, di na biro. Tinood yun na. At sadali lagi, gamay ray ga kuan ron, gapahalaga sa words ni Jesus, daghan ron og churches nga ang ilang gusto is katong mga nindot paminahon sa dunggan. Dili sila kaagwanta sa sound doctrine. Ingon man si Apostle Paul, gi-prophesy man na ni Apostle Paul, for the time will come that they shall not endure sound doctrine, but they shall heap up to themselves teachers. Nga mo kibiti silang dalungkat. Na po mga Israelites sa una, basahin niyo ang prophets, Jeremiah. Ingon sila, si Jeremiah, sige na nag-istorya, bati ba? Padakop ni Patya ni. Ano ko sila gud? Basahin niyo ang bukod Jeremiah. Ingon sila, istorya po nindot. Si Jeremiah, di man kastorya nindot kay ang gipasulti sa Ginoo siya, puros man kwan. Puros man kamatuoran nga sila sa kupon gud sila sa mga Babylonians tungod silang pagpakasala. Di man sila kadawat ato. So ilang gipapriso si Jeremiah. Luoy bitaw si Jeremiah kayo. So di ta magsinama nila sa una. Nga di sila kadawat mga sakit nga pulong. Nawato na to ang sakit nga pulong. Kay mao ra sakit ni siya pero katag kaayuhan nato. Ngayon kanil sa pulong sa Ginoo. Sakit jud siya kay di magbuka ng
sharper than two-edged sword, di ba? Sakit kayo na. Sakit ka na hiwa ka ng kutsilyo, sama ka nang maigo ka sa pulong sa Ginoo mo. Hait pa sa espada nga duhay sulab. Kay ang espada dili magkutob sa ulo. Ang pulong sa Ginoo lapos yung doon sa mukog lang. Kapi ang pulong sa Ginoo. So I myself, nadaghan ako na puspusan sa Ginoo. Mo to last year, itong ingon sa inyo, itong nagkasakit ko. Nada ako sa akong kasuko ba. Gusto kong nakauban sa una nga, nagsultig di maayo. So kamo, kung may magsultig di maayo sa inyo ha, i-pray lang ginyo sa Ginoo. Ayaw gin mo, sulti na lang. Kung sa iyong ibuhat, kung sa iyong ay na lang, sagdi na lang. Pray nyo sa Ginoo. Mo ito yung naitabo sa ko ay. Naginasulti, daghan pa ikugikuan ba. In which dapat kitugyan lang ako tanan dapat unta sa kamot sa Dios. Lagi pa realize ko sa Ginoo, salamat sa Ginoo kaloyan ko kunya wa kunya patiya no. So ya kong gipa-realize and si King Hezekiah po napud to siya kabasa mo kasakit po to siya. Boil po to ya bukol bas paapod niya ba. Ito ni pakiluoy siya kay si Isaiah may nagprophesy ato. Oh, prepare your hearts kay matay na ka. Yung pakiluoy sa Ginoo paghawang Isaiah di siya ni Isaiah nagpakiluoy dito siya ni sa Ginoo nagpakiluoy. So si Isaiah giingnan sa Ginoo balikat to ako. Hampuli iyang kuan, iyang bukol. Gipahampulan og kuan kining dahon sa lamp sa fig tree. Unsa na siya? Siguro dahon or sa ba? So gihampulan to na ayo si Hezekiah. But si King Asa kadungo ni King Asa, kung basahin niyo sa Old Testament, hindot ito siya ba kay ingon ng Bible, he is perfect. Perfect daw to siya kay ituman man siya sa kabubuton sa Dios. Kung nabot ang time na nasipyat siya sa Ginoo. Nagikastigo siya sa Ginoo, nasakit siya ba? Wala siya magbisop sa Ginoo. Wala siya mga muyo, Lord, sa hinungdat kong sakit, ano ba? Wala siya mga anak. Sige, ba't niya, doon sa physicians. Kabasa mo, ni King Asa? Doon sa physicians. Tungod na, divorce yung sakit, matay siya. So kita, once again, wala kita laing angay doon na. Inuulat yun. Inubahalag makinaunsa. Bahalag, matay na ta. Kaya, huyon, rumpot na sa Ginoo. Kaya ito, kung rumpot na sa Ginoo na alagan niya mamatay sa sakit. Si Elisha. Basta mo Elisha, Prophet Elisha. Tuyog ito, double portion ito yung ipangayo. Nga, sige, kuha ni Elijah, double portion ko. Gitu siya. Nagano dito sa kuyog kayo nagipang buhat, pero masakit siya. Matay po siya sa sakit. Pero that does not mean nga, dili siya alagan sa Ginoo. That does not mean nga, na-displace ang Ginoo siya. Giyalaw lang to sa Ginoo. Okay, mamatay dyan lagitan ninyo. Yan na yung nagpamagin, kamatayan na to. Amen. Mamatay dyan ninyo. Let's accept the fact. Nagwa dyan mo pabilin diri sa kalibutan. Bisa kung sa panimo ka dato, kakailado, patay juga po ka. Wajib tao, madig mamatay. So, once again, ang teaching si Jesus, ako ikakuan sa inyo focus din mo diya. Kay daghan kayo temptation. Dili sa online, magudali ka magud. Daghan ginindot nga mga teaching diri sa online. But, stick ta sa kanang undesired bread ba. In which wala giganahi ang mga Israelites sa una kay wala ito'y pang paalsa. Di ba? Tagaan sila og mana ba? Sila ganahan, pulaan sila. May po dito sa Ehipto. Tumias pagkaon ito eh. Sige, reklamo sa Ginoo. Papapod karon. Dapat, kuntinto ta sa unsay na address sa Bible. Kuan man wala man pang paalsa. Pure man siya nga bread comes down from heaven. Word of God. Yan man siya si Jesus nga. Yan yung mga katigulangan, nangaon dito sa pan, matay magapon sila. Siya, I am the bread that come down from heaven. Kinsay mo kaon ako, di mamatay. Mo niya ang pulong sa Ginoo. Mo niya itong above all dito dapat ang pulong sa Ginoo. Dili ang isulti sa tao. Sadli mo gano'n, tabo mo gano'n. Kay sikat man. Di ba? Wala ito ito sikat ni musak to, ito ilado ko siya dagan sa pag. No! Dili na may basihan nga ang sikat may alagad sa Ginoo. Kaya tanaw na to sa Bible, ang mga alagad sa Ginoo sila Jeremiah, sila Elijah, sila Isaiah, unwanted. Unwelcome sila, di ganahan matao sila. Meron naman nabasa niya sa Old Testament. Even si Paul, sa New Testament. So yun, pag magwali siya sa mga sinaguga, kulatahon. Diba? Si Jesus, ihuog sa pangpang.
Diba? Tinungdo mo ito, naningon siya nga, the Spirit of the Lord is upon me. Nanana siya. Pag sira na sa buhok, libro. Karong adlaw, nataga ni katumanan. Siguro. Murag hilasan sila, magpanday. Nya, maoy, misyas. Ihog sa pangpang. Ihog na sa pangpang. Sila ka, okay, di pa man to tayo ni Jesus. Na, murag itong karon. Si Stephen, bato ang ito namatay. Ang timailan sa tinuod nga alagad sa Ginoo. Naa siya mga persecutions. Unwanted siya. And ano yung pinakabantayanan karon? Na dili tamat dala sa mga sikat. Kiningon na ba si Jesus nga? Di ba siya mabalik daghan og mga false Christ shall arise. Nya, they shall deceive pila gamay ra or daghan? Daghan. Ano yung bantayanan kay daghan ang ma-deceive ba? Nya, ningon sa si Paul nga naagi mo depart sa faith. Some shall depart from the faith. So, that, dili, sabi kayo nga ng tao nga, kaila siya Ginoo, nag-kiskot siya Ginoo. Dili tapi dili sa magpadala sa iya. Kanigid ang na to. Ang pinaka-authority, Bible. Word of God above all. Wala nilain pa. At kinahanglan, kaya ba mo divide ani? Rightly dividing the word of truth. Kay, kung ato lang po ning anong tanan, kasi ginatan yung mga baboy, mga bumiyakan. Wala naman to. Old Testament man to. So naman ta ang gusto ni Jesus nga sugo nga tumano na to. New Testament. Mas hingpit ang bago kaysa sa karaan. Sa karaan, makasala man ka kung literal nga mupatay ka. Pag-abot ni Jesus, magdumot ko lang gano'n ka, kasala na. Sa karaan, mga bit ka, kasala ka. Pag-abot ni Jesus, matanaw pa lang nga daotag yun na huna. Kasala na. Anong, what you take excuse? Hindi kita pwede mo, hindi ko may pirno. Tinarong ko sa kong kinabuhi. No, bisa rin tinarong ka atong thoughts. Naman dyan daotan sa atong thoughts. Atong heart. Naman dyan daotan. The heart is wicked above all. Sa Jeremiah ba? Who shall know it? This spiritually wicked heart na to. Gikan sa kasing-kasing ang mga istorya ng mga bati. Blasphemy. Gikan na sa kasing-kasing. Bukod sa mugula sa baba. Gikan sa kasing-kasing. Mas may limpyo itong kasing-kasing. Nya, why lang yung makalimpyo ani? Pulong sa Ginoo. Or may masulod sa nahunag kasing-kasing. Or may lang musulod dito. Yung mga kaan na itong kamot para may pulong sa Ginoo. So that's why ako ika-encourage sa inyo ha. Kanidit pulong sa Ginoo. Imagine niyo itong ang gusto sa iyo malayo tani. Let's say daghan distraction ron. Entertainment, sports, movies, ang distraction. Hindi man gusto nga mabasa tari kay mabasa ta diri. The more matang nga malig-on atong faith. Hindi man ganahan si Satanas ana. Gusto man niya nga kitang tao dali ra ta makasala, dali ra ta mada, sunod-sunod lang ta niya. Mao na nga ginali palayo gitali. Sa ni Satanas ani Bible. Ayaw ni Jesus itugot na. Nagingon pa ni Joshua sa Joshua 1:8 mismo na. Daw siya meditate his words day and night. Now na to Ginoo, mata na to basa lang ta. Mana mong practice ang asawa. Mata na mo ampo basa. Di ta pwede nga ito. Ligo na ko kay malit na ko. Di ba? Na to ang pulong sa Ginoo. Hala nagmalita. Di ba? Ang Ginoo magijoy tinuod nga nag-provide sa tuwa, dili man ang atong kaugalingong pagpaningkamot nya wa natay kusog eh. Asakit ta. Oh, di ba? So dapat ang Ginoo gyud atong kuno unahon o ikatog pud settle gyapon. Say makatog na lang sa nilipon. Dapat kuan jud ta kanang panjud ta sa Ginoo ba. Samot na ron last days. Grabe yung last days. Grabe yung pa ang kaaway, nag-double time siya sa pagkuhan sa mga tao. Niya dili niya target yung anak. Yung target anak sa Diyos. Guys, ang Diyos, ang target niya katong mga saag. Si Satanas, ang target niya katong mga nasa Ginoo. Una si Satanas. Kamo kung that's why di mo mahibong kung the more mo gusto mo sunod sa Ginoo, the more daghang temptations. Na siya.
target mo na mo'y bullseye sa inyong likod kung musunod mo sa Ginoo. At mao lagi na mas gamahanan ang Dios kaysa ni Satanas. Kung naadyo tay tinuod nga pagkuan sa Ginoo lagi tay heart nga gusto gyud follow siya. Di gid siya maka kuan lupit sa Ginoo. And si Jesus Christ no kay mobalik na magid siya no. Andam na ba ta? Sa pagbalik sa Ginoo kay ang balikon dahil sa Ginoo is ang katurabang walay buling ug walay mancha. So kada sa gusto mo kagaling kung andam na pa mo sa diri. So pwede mo ingon nga dugay pa man. Pag ito masayod sa itong kamatayon. Kaya ang kamatayon pwede siya maubot anytime. Pwede siya manghid. Pwede huwag kitili ang kamatayon. Bata, tiguang, diba? Dagan mga bata nung matay ka. Yan ang kamatayon niya. Sa gusto na itong sa dito, pwede mong, ayo, sa! Pagay kong dili. Kung wala na gani siya, sayang kwan, pangpatay ni mo. Wala na dyan, patay na dyan. So, pero ang Ginoo, kaya po na kung gusto kinabuhi ha, si kamatayan, di siya kakuha sa kinabuhi, kundi itugod sa Ginoo. Ang Ginoo man dyan ang may authority sa tanan, siya man dyan ang pinakagamhanan sa tanan. Ano yung mga panghitabo sa kalibutan? Di ini may tabo kung wala itugod sa Ginoo. Itugod sa Ginoo. Kaya naman, sa pa'y COVID-COVID, ang mga tao, wala na may pakialam sa Ginoo. Bisag ako, nga to, may pakialam. So that's why gitugo to sa Ginoo na tabo. But I don't know kung nakabaw na mga ni katong kung wala itong panghitabo lang gi-introduce ang vaccine. Daghan po, nasakit hinoon. I-hearing siya sa Congress na may mga concern ng mga doctors o mga lawyers. I-investigate nila anong daghan o namatay, hindi na sugod o binakunahin. Whereas, pag wapay bakuna, ito COVID-COVID lang. Compare ang patay sa tuig ng wala pa'y COVID, 2000 at 2019, o pati COVID, di ba? Compare, pare-pareha man. Antod pag 2020, pare-pareha rin po, nanam tayo COVID pag 2020, di ba? In fact, mas lagang pagganik patay sa 2019, ng wala pa'y COVID, kaysa 2020. Tanaw niyo sa Philippine Statistical Authority, o sa hearing sa Congress. Madalungog niyo na dito. Ito, pare-pareha rin, nakita sa record. Pero, hipong sila, ano ni saka man, pag sugod o vaccine? Mao po na ikaduhang rason nga wala na kumubalik sa barko. Kay, dili ko mudawat sa usa ka butang eksperimento. The law says, Republic Act 11525, eksperimento na siya. The word nga experimental, wala ka kabalo, sa'yo may tabo. O pa siguro. Clinical test trials na magunta ito. Ilalagay ikuan kinakunoy emergency ko no tungkol sa COVID. So that's why nahitabo gid siya. At sadly, even akong bayaw, hindi pa mati. Mga silingan sa mua, na yung kamatay. May makagugugol ato. Investigate to siya. Ang nangulo ato si Congressman Dan Hernandez. Wala ko gi-promote, wala na ako nag-promote mga politiko ha. Ako lang kanang, somehow ba, nakatabang nilang hearing kay kanang may speculations nga say kanong inana nasakit namatay. So mo to mahiring na found out din dito sugod pagsugod og vaccine itong March 2021 dito ni Saka 40 plus kapin ang kamatay sa itong nasod, not only sa itong nasod pare-pareha siya sa mga nasod po. So I hope and pray nga kung midawat ninyo na or sa kung midawat ana ay ginudawat na. Our body is the temple of God, di ba? The Holy Spirit, di ba? Ingon sa Apostle Paul, if any man defile the temple of God, him shall God destroy. Basta mo na, 1 Corinthians chapter 3, masiguro. 2 Corinthians chapter 3, verse 16. Templo ni sa Diyos atong lawas, di kita na nag-iyan. Hindi pwede nga, sudlan na ito niya o makadaot. Lumawa ko sa una, ginasudlan ako niya makadaot. Mariwana ko, minum ko sigarilyo. Manay tabo, pagkasakit ko. Hapit mo ko makidney sa una sa akong pagbinisyo. May gani kay kaundang di crystals ra napadung pa to sa imong kidney pero radyo ko yung na-kidney nga kaila bro sa Negros duwas la ka buhok tungod ato na converted sila kay paupira niya may kapwira ibalik yung kabaw di man kapong sigo ang kuan halin
So, mo to ni surrender sa Ginoo. Nagpakilo ko sa Ginoo. Di na ayo. Kuyo ko ino kay kidney stone ko na gud. Pero giayo sa Ginoo ba? Herbal po, pagkatabang ko ng herbal. Kay mo na siya gihatag nga Ginoo nga medicine sa tuwang lawas. May kaya Ginoo kay muhatag siya tambal nga makuha na to dito kinahanglan mo palit. Ang synthetic mo gud nga medicine, gasto ka. Not only that, ano side effects. Ay paano na siya mga chemical na gibutang ana. Tao ibot na siya sa tao ba niya. Kuya pa jud kay nag-background ang medicine. Ano kung kibaw mo kay sa father of medicine? Si Hippocrates. Hippocrates ba? Greek na siya nga kwan. Philosopher na. Gingalan sila siya father of medicine. Sikat mo na siya. Ito sila Aristotle. Muna sila in the names nga karihan na sila nga nasa level nga silang kasikatan nga bisan pwede na lang dugaya. Hantod karon na ilahan pa na ipan-teach pa na sila mga eskwelahan. So mo to si Hippocrates. Nya. Kana mga quotes sa mga kwan. Ang doktor sa mga kwan. Dili siya panira habat na siya pwede niyo makita na. Unsa nilang quote? Ang quote na gisuwat si Hippocrates. Ang iyang gisuwat dito, I swear by the God of Apollos. Ilang mga Diyos. Sa mga Grigo ba? God of medicine nila si Apollos, si Higia. Daghang si Diyos i-mention niya. Makita man niyo na. Doctor's oath, physician's oath. Ang istorya na is katong gisuwat ni Apollos, ni Aristotle. And kung tanawin ninyo ang sorceries, kabasa mo sa Revelation 18:23, by thy sorceries all nations were deceived. Ano dito? Okay, ang etymology sa word nga sorceries, Greek, di ba? May tulo ka language man. Hebrew, Greek, and Latin. And ang New Testament mostly na written man na in Hebrew o Latin. I mean Latin o Greek. Kaya mo to, ang Latin word anang sorcery. Pwede niyo makita sa inyong mga kwan, search niyo. Ang Latin, ang Greek there, Greek word sa sorcery. Pharmakia. Pharmakia. That's why tanawan niya ang logo. Gusto niyo makita. Diba? Kita niyo? Snake. Kasi nagpintal niya ni iba. Bitin. So that's why kami gilid mi sa Ginoo. Nga, di na ginudol nila. So nagadol mi diapot. So diyan nakailan mi sa Ginoo. Naginudol nila. Ako ang exonars na akong sure. But ito ako silang isultihan. And I hope and pray di mo ma-offend niya. Pwede man nyo i-search na on your own. I hope and pray nga di mo ma-offend niya. Ako alang is wala may lang sa ligat kundi ang Ginoo. Kaya siya mong good, mabuhat din siya o katingalahan ng mga butang. Dito, ablihan pa ka dito, pirahan ka dito. Pero sa Ginoo, di na makuha mong lawas ba? Kaya mong hikap, rabi siya. Bisang gigi siya mong hikap, maayo mo gani siya. Diba, katong panahon nga niyari siya, siya gawa siya mong hikap. Katong centurion ba? Di ko tapos Lord nga, watos ng balay, sulti na lang. Sige. Ayaw iyang kuan. Until now, kaya nang buhaton sa Ginoo. Kaya sulat man sa Hebrew 13 na, Jesus Christ the same today, yesterday, wherever. Hindi na mausap. Si Luke, physician to si Luke. Diba? Luke was a physician. Pero, ngayon ba ang Ginoo sa mga sanglahon? Luke, ang baling mas ng sanglahon. Ngayon ba? Wala. Huwag magamit ang pagka-physician. Kaya si Jesus, paano yung pinaka-physician? Labaw ba na ng physician? Diba? Huwag magamit. Bisan pag sa panahon wala na si Jesus, wala gapon magamit iyang pagka-physician. Ay katulad natagak si Eutychus. Ingon din si Paul, tukas look kay aron mga kwan, wa man. I-embrace mo, ano siguro ito ni Paul? Ayaw mo ito. So, lain ang pamaagi sa Ginoo, pamaagi sa tao. So, paano akong gisulti no kay I hope and pray dyan nga ang inyong faith, kaya dyan sa Ginoo. Rooted mo ba? And grounded dyan sa Ginoo. Kaya ang Ginoo, di yun na masulti, kung sa di matungkad iyang gahom ba? Daghan pa siya kayang buhat. Di ba, naingon gani si Apostle John nga,
daghan pagwa na sulat dito. Nga gibuhat sa Ginoo. Kay isulat ko no, di ko na masulat anon, daghan. Di ko na ma-contain. So, let's believe nga kung sa man sakita na sa itong mga lawas na ay Diyos nga kaya mo ayo nakanindot sa Diyos pag yun. Kaya once again, di ka mo gasto kwarta, di na maable ng imong tiyan o sa mga operasyon na buhato nila, na ang Ginoo. Busag lino, ayugin mo doon sa tao, kaya daghan kay sikat ron nga mga power. Akong kaila dito sa Negros, sikatan. Tila na ko i-mention ang name, bro. I believe ka ba mo na? Eh, daghan kayo sa sikat sila online ron. Mga hiling-hiling ba, kirikirit, power. Pero luoy kayo ang katong bata nga nakuktiyan. Eh si Jesus gentle kay na, basta masakiton, si Jesus gentle kay na yung treatment ng mga masakiton. Pero kadto, gihapak ang tiyan, bata. Pag inaayo ay, dako ra. Gihapon. Ano no, kung kakita mo ato. So daghan kay na sila ron. Ayaw ginugol. Di kita mo doon sa tao. Kanang mga sikat-sikat karon. Ay ginugol lang. Kaya na ko among kaila sa Negros. Eh, kusok ko ito mo lihan sa power po to. Pero sa diyang nagkasakit, dool siya sa itong mga hiling-hiling dito sa Negros. Wag siya maayo. Nag-i-block mo ko niya itong time, makikipahimang noon man ako. I-block ko niya. Pero sa diyang nidool siya itong mga sikat nga ilado. Humandool pa sa hospital, wag siya naayo. Kaya na-stroke man siya. Pag wag siya naayo, dool siya, balik siya, tawag ko, i-unblock ko niya. Giblock ko niya, kaya warningan man ako, ikaw, inusul ka. Di ka masigpangwarta sa pulong sa Ginoo. Kaya kauban to na mo, takot kay kaya sigpangwarta sa pulong sa Ginoo. Oh, sigpangwarta sa pulong sa Ginoo. Nya, kay bayot man to. Nya, iyang, wa man totally na wa ang pagkabiki. Sa dihang na sa Ginoo, imbis totally marinyo na, naman kaya pumuana, mga pulusahay. Kuya, kayo na, mawalis pulong Ginoo, pumuana kaya pun. Sahay. Nga, matogi, ako siyang giwarningan. Nga, talabay may tabo daw tanin mo. Kita, paibaw ko sa ginawa na. Ito na nga tumig Negros, August 2022. Pinunawan ko siya. Ibaliwala rin niya. And then, pag ulit na mo sa Cebu, nag-i-block ko niya. Until nga, di balik si taon ako, January 2023. Nawag na kayo, anak na niyang kamot, na-stroke na siya. Ako na ba, naitabo doon. Nagsulti na po. Di, ako nagsulti ato. Kasi nagpampo na siya. Mag-inulsul ka. Ito na ulian siya. Pero maura lagi gihapon. So, wag siya maayo dool siya sa mga sikat. Nga, katupong kaila na mo dito sa Negros, yung people, na siya agaw, na sakit, ni dool dito sa mga sikat ba. Ako na isulti. Kanan, Jumarid Jaos ba? Jao Ministry. Sila Joey Tibis. So dool sila. Sa mga ayatan, matay niya agaw. Cursed be the man that trusted in the arms of a man. Jeremiah chapter 17 verse 5. Ligid na mo salig sa tao. Sa Ginoo kita mo dool ritso. Ano kung mo gamit siya tao? Siya mo padani mo. Ang hitabo mo gud sa tao ron, bypass ang Ginoo. Ritso dool ng tao. Mapod na kanang gusto ka alam ang tao. Imbis na magbasa, magampo, i-bypass ang Ginoo. Ritso sa YouTube, Google. Dapat dili na. Dapat sa Ginoo ta mga ayo. At pinakang Kristiyano ron nga nanginahanglan. Imbis sa Ginoo mo dool, dito sa politiko. Sa tao ni dool. Nga ang Ginoo, di sa ginahanglan na jealous God man siya. Kita sa Ginoo kita. Ratay panginahanglan nun, masakita. Or gusto na itong butang lagi kaniya, sa Ginoo ta. Anig siya na mo sugo sa iyang alaga ito. Para Pedro ba? Hindi sugo siya sa Ginoo. Ito dito ha. Di ba? Pero si Cornelius, tumudool dito sa ni Pedro. Dito siya sa Ginoo ni dool. Kaya, ang Ginoo na inisugo ni Cornelius. Ni Peter. Peter, sige, ito alito. Na yung mga tao, mara na mo. Natong kanila sila, kuyog. Kuyog po si Pedro. Sumupot kita ron. At ito sa Ginoo, like kung gusto tao, kung sa Ginoo healing, or gusto tao provision, gusto tao ka ng talent, dihog, sa Ginoo ta. Ang tao mo doon, dito na mo doon sa tao. Like ka na mga event karon, ng mga sikat, ng mga foreigner, mga rin, ng mga kuan, impartition ko at ito rin. Kaya nagtuo sila dito rin na mga iparatan sa power sa Ginoo. No. Ginoo, umuhatag na to sa mga kuan, nagit nun, mga butang.
Siya man ang tinubdan na anak ng mga gifts. Siya ang tinubdan na anak. So siya itong pangayuan. So, ako nagisulti sa inyo para I hope and pray mo direct ka sa Ginoo. I hope and pray nga akong pinaka-kuan jud no nga sa akong i-share ninyo is nga ma-strengthen mo kaya namo mga pagsulay mabot. Kaningon ba ang Ginoo nga kung nakadungog ra ta siyang pulong na di ta mo tuman maanod jud tas mga pagsulay. Wala tong kuan ba tong builder nga gingon ni Jesus ba kadungog siya. Wa sa tuman sa builder nga buang nagtukod sa balay balas lang gigamit pero katong usa wise nakadungog na minaw tukod sa balay solid ang iyang foundation, solid rock mapunta marugta sa mga moabot ko pagsulay. Simple pero na kuan pero ng panahon but not to scare you ha. But the Bible says daghan pa jud moabot na mga pagsulay. Apay moabot mga pagsulay Book of Revelation grabe gyud mahitabo jud. Ay mga ipitanay no man might buy or sell pagani moabot ang panahon. Pili ka. Dawat or patay. So karon pala dapat ko ano tanan niyo. Ready na tanan, prepared na tanan niyo. Sundo na nato ang will sa Ginoo aron maka-endure ta. Kinahanglan ta mo-endure ningon na si Jesus kanang he that endureth to the end the same shall be saved. Kinahanglan ta mo-endure. Hold fast na to ang faith na to nadawat karon. Kay nakadawat ta karon mahimo man nga mo kuan gud backslide kuanta dapat huptan na to igitang balik. Naman to yung mga namalik ba sa una. Katong wakagwanta ba. Kung sa John 6:66 list that sila, this is a hard saying. Balik sila. Gamay lang hibilin. Ingon Jesus, mahawa po mo? Ingon si Peter, asa may word to? That was the word. So, watag na mo kinabuhi. So, dito magsinamato nila mga namalik. Dayon tanin nyo, continue kita ninyo sa Ginoo. Bahala nag-result. Kay nindot kayang reward sa Ginoo. Eternal life. Nindot yung kayang gingarian sa Diyos. Dili ikatandi ni Trino, butang ni kalibutan na ako nakato na ko Amerika, Europe, kato na ko mga nasura. Pero ang mata sa tao di matagbaw. Matagbaw mata sa tao. Ya, kung makauban, mga tangan. Pero mawag na po, nagkatagbawan. Na mo lagi, kana mga butanga, kana-kanan. May daday nga mamatay ta. Wala, bilin. So, wasindot ang kuan. Itong yung harian sa Diyos mo, itong unahon yung pangandoy. I hope and pray mo ninyong kung ano. Set your affections on the things that are above, not on the things that are on earth. Kaya mawa lagi ng tanan diri sa kalibutan. And ingon po si Apostle Paul in Romans chapter 12, kung kumasayo, be not conformed in this world, but marinyo yung muna huna, usap yung muna huna. Subo na ito itong nahuna. Pausap na ito sa Ginoo. Nga, magtuman na kita sa kabubuton. Dapat tinana lagi na itong nahuna. So, ang mga kabataan, giduka na siguro. And once again, nagpasalamat ko sa Ginoo nga nagkailami ni Brad. Salamat ko sa Ginoonan nga gihatag sa Ginoo diri karon. Nga gipashare kunin mo diri Brad. Kay sa mga sa Cebu gid. A prophet is not without an honor in this country. Galing ang lugar. Kami nakaila dito, but sa ilang tigo, matigo na taga-opportunity. I don't know kung ano. I believe insecure ang uban. I don't know. But nag-visit nga to sila mga churches. But wala yung doon na taga-ayon ko. But somehow, diri, salamat sa Ginoo. Sa higay yung naghatag. Not only that, no, gisulti si Brad na kung di ko kuan. Ano siya nga. Ayaw pagdali. So, that's why I'm taking my time. But, diri na ko kutob. Mora tayo ko ika-paambit ninyo. Once again, salamat sa Ginoo mga bata. I hope and pray nga mas makaila pa mo sa Ginoo. Nga maura ba ni-set ni example sa Ginoo, no? Dito may sama sa bata. Kita makasulod sa harian sa Diyos. Naut mo mga bata, no? Dili mo magsinupak sa inyong mga ginikanan kay ngayon na ba ang Bible nga in the last days ang mga bata kay ulo. No? Disobedient sa mga ginikanan ba? Karon. Daghan ba ina ron? So I hope and pray nga inyong ginikanan musulti kay sa inyo ha. Mga butang-butang nga kuan, labi na ng mga tabaon sa balay, tabangan na to. Mo man isugo sa Ginoo nga sundo na to tong ginikanan, obey your parents.
So, nani ko musulti mga igsoon, no? Mostly akong isulti dili lami sa dunggan. Mo na sa karsada ko mingon na kilo man. Abog bugaw kasagaran akong madawatan. Hindi ko dami istorya. Kaya kung lami akong istorya, dili ko mahimong alagad sa inyo. Nalala akong istorya sa inyo, bitter truth. Pait din ang matunan. I hope and pray kani nga pait nyo ning dawaton kay sweet kay ni kung naala ni sa tong kinabuhi. So, diyan ako to bang kuan sa Ginoo sa kabayan sa Ginoo kay ka-share ninyo. And once again, salamat sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Salamat sa kanyang kagabion, no? Nawa ako lang, no? Itong taga-agayon rin makatigong. And kita na sa Ginoo ang matagusan ninyo din karon. Sayad ang Ginoo diri ninyo ang agi siya gamiton. And I hope and pray na kung si calling sa Ginoo nimo, no? Sabit lang, yield. It shall come to pass. Nga Ginoo mismo mahatag katumanan na. Dili na ayon nagpadayon sa imong kagalingon na ang Ginoo na. Siya nang kuan siya man itong dapat unang higugmaon. So mo na yung sa gi-desire ni Brad nga malagay siya sa Ginoo nga like na mas ito mga karsada at disod lagi kay imong madawat dito sa karsada kasagaran is kuan jud mocking mo tag isulti gid nimong truth. Pabugon ka itong gingon mo sa palengke ba giabog kasway pag giabog ko dito. Na may area dito mga Muslim kasagaran hindi sila ganahan ba. So akong gibuhat dito atur ko spikas area. Itong may trasikulan na pit, natituyo ko na lang. So salamat sa Ginoo, dalay ko ng buhi nga Diyos sa walay katapusan. And once again, I encourage you dig deeper into the Word of God. Praise God. Thank you, brother. Pagdito sa inyong testimony and for sharing the Word of God. Mike Soon, mga gabi na overwhelmed ko. Praise God. And remember na ko si Pastor Jam. Kung nakailan pa kasi brother, Pastor Jam, nagsiman ko siya. Gibiyaan niya. Okay, ilam mi. Nag-communicate na last dugay-dugay na lang. Ilam mi. Praise God. Evangelist po to. Nangyay po to. Very bold nga street preacher. Nangyay po to sila. Karon kuan wato sila surala mga tumi sa kuan po na sila'y kuan dito sa Surala conference. Isa sa mga speaker si Pastor Jam. Okay. Amen. So mga igsoon, before our closing prayer, bubuk lang ni siya in connection sa share ni Brother Pablito. Ganina dito ko sa kuan na ko'y nakastorya ng bunker, no? Classmate ni Karen, si Lara. And pagstorya na mo is first time doon nakita mo ganina nga na off ang system sa banking o sa other kuan mga airports worldwide. No, especially sa kining sa bank. Kung una nga nisulod sa akong utok sa Book of Revelation. Anak ko siya, first time yun ni, kasi nagkamali lang ka, first time ni Kuya, as in worldwide, pinaka-affected Australia, natingala ni ganong nadamay ang Pilipinas. Anak ko, nag-control no? Probably. And possible, kanina nag-control mga igsoon ang Antichrist. No? Kani view ko ni sa ako ni pag-istorya kay Lord, no? Lord ganung animal. Ginatest ba nila unsaon pag-off sa kung magkuan ba? Trial and error sa bamor ginatesting ang bitaw nila. Kay mo din ang time nga wala na ikuan ang kwarta. No, GCash, no nag-start na. Puro na siya mga online, mga online banking, GCash. Wala na tayo cash. Digital na lang. Kanang physical money. So, anak ko ganina, Lord, murag doon na yun. Murag ginatestingan na sa mga Antichrist ang unsaon ang paghawa sa money.
And anak ko kay Lara Malar, siguro weird ni para sa imo kay si Lara Mangot is di ko siya yung ano sa Christian. Anak ko nga Lar, siguro weird ni para sa imo nung paminawon, pero I would say na it is biblical. Di na rin mo masabtan, di ba, ang mga nangihita mo sa kalibutan, amen? So, anak ko nga, tanan nila na nangihita mo sa itong kalibutan doon, gira mo sa baba na, even ka rin sa bang, dako kayo kuan evidence nga, doon na yun ang pagbalik sa Ginoo. Okay, ako yung sige istorya, it is biblical, Lar. Ako sa iya nga, habit na ginawag ng Ginoo. Amen? Na maigsuon, once nga mawala na ang cash, musunod na itong mga you cannot buy and sell. Kung sa mga itong buhaton, naka-prepare ba ta out of faith? Nang mo na pangutana, sama sa gigon ganina ni brother pag dito. Are we ready? Amen? Mga pagsulay pa lang gani karon nga pwede pa kanang dagdagan pag mga pamaagi ba nga masulbad, halos mo give up na maganita. Wala tayo paglaom, wala tayo pagsalig sa Ginoo. How much more mo abot ni nga mga paghitabo. So, katong mga igsuon, no, let us be prepared. May lain, relasyon yun nato kay Jesus. No, dili sa mga, di ta mo tawag sa ubangalan. Jesus na God, because He is the way, the truth, and the life. Amen? So we are very blessed sa preaching ni Pastor Pablito. Brad And Brad lang. sorry. So pero lang brother, di-share ko po ni sa kong misis kay ang tao mag sa church na sa usually mga kuan ako kaila pastor. Nya ginaingon ako sa kong misis nga di ko ganahan. Moto nga pag ingon ni mo na sa kuan dito sa street, ako lagi may similarities ni brother. Di ba? Ana ko sa pasawa nga murag di ko worthy. Jesus mo pinaka-atak ko sa si John the Baptist magaling nga kuya ka ito, propeta. Di ko angay nga muantay sa iyang imagine ang nagatanggal ng sa liston sa sandals mga igsoon, trabaho na sa mga ulipon, sa mga servants. Kunya ang gipasabot ba ni John Baptist bisan mangani bisan paghimo ko ulipon di ko angay. I am not worthy. No? So, mo na may di ko ganahan nga ato ko na kung gusto ko mahimong gani ingnan na kong servant, no? Servant ni Jesus or brother kana. So, mga igsoon, katono, thank you sa I pray nga di kani ang last nga preaching ni Brother Pablito diri. Amen. Dili kani ang last kuan nga maka-join sila diri sa ato by the way, kuha naman ni sila, ang couple, family na ginato ni sila din. No? Nakita pa lang na po siya sa katong sa kuha ni Aisa or nakita na po siya sa street, I would say na we are one in spirit. No? Magigsuon yun ta, yan ang Kristo. Amen. So, I request everyone to please close our eyes and bow down our heads for prayer. Heavenly Father, we thank you, Lord, for today. You are so gracious and so loving. And Lord, to you alone deserve our praise, to you alone deserve our adoration. And Lord, we thank you, Lord God, sa mga tao, Lord God, nga naadiri karon. Lord, nakita gud nimo, Lord God, ang ilahang effort, nakita nimo, Lord God, ang ilahang kining na sila mga appointments nga gi-cancel, na sila ang mga buluhaton, Lord God, silang panimaligibiyaan nila, Lord, para muadto diri, para dahigon ka, para Lord God, madunggan imong word. And Lord, we pray, Lord God, for these people, Lord God, na nadiri karon, Lord God, kinsa man, Lord God, ang naay mga sakit, spiritually and physically, Lord, pour out your healing power, pour out, Lord God, your grace. Lord, we speak life, we speak restoration, Lord God, upon these people, Lord God. And Lord, kinsa man, Lord God, ang may kabugaton sa ilang kasing-kasing na mga problema, kinsa, Lord God, ang naay mga pagsulay, Lord, we believe, Lord God, na dili minimo, Lord God, pasagdan. Naana ka, Lord, sa among tapat, because that is your promise, Lord, sa Bible. Ikapila ni mo, Lord God, giingon sa Biblia na do not fear, Lord God, because naa ka, Lord God, diya sa among tapat. And Lord, we pray, Lord God, sa mga ginikanan nga gisugtan nila mga parents kani adto diri. Lord, bless them, Lord God, panayon nga ibubo, Lord God, ang imong grasya sa ilang mga kaimalay.
And Lord, kinsa man ang naay mga way wa pa nakapasaylo, Lord God, we are asking, Lord God, to pour out, Lord God, your grace. Nga there is forgiveness, Lord God, nga mahita mo. There is restoration sa family. And Lord, sa pagpamauli na mo ulit, Lord God, sa kanya-kanyang panimalay, we pray for protection and your covering, Lord God. Cover us with your most precious blood. Seal us with your Holy Spirit. And surround us, Lord God, with your mighty angels. And Lord, we pray, Lord God, for this couple, kay Sister Celestine, o kay Brother Pablito. Lord, strengthen them, Lord God. Panalit na sila, Lord God. Asa man sila, Lord God, di mo sila dalon ng mga places to preach your word. Lord, ilayo sila sa mga dautang tao. Cover them, Lord God. Panalit na sila, Lord God, sa mga dautang spirito. And Lord, ilayo sila sa disgrasya, ilayo sila sa sakit. Hatagi sila, Lord God, of good health. And Lord God, continue, Lord God, na i-provide mo, Lord God, ihatag mo ang wisdom, Lord God, sa ilaha. Paparayon, Lord God, nga ihatag mo, Lord God, ang strength ng ilang kinahanglan. Ang mga kinahanglanon nila, Lord God, sa ilang ministry. Ang kinahanglanon nila, Lord God, sa ilang panginabuhi, Lord God. And Lord, we love you so much, Lord God. Salamat kayo, Lord God, sa mga blessings, mga bilag na Lord God, bilag ko. Lord, padayon nga ibugo ang fruits of the Holy Spirit, Lord God, sa amo ang mga panimalay, Lord God, sa amuhang kinabuhi, Lord God. Love, peace, joy, goodness, kindness, patience, self-control, faithfulness, Lord God. Lord, kalitanan, Lord God. Ihatag ka na mo, Lord God. Ihatag ka na mo, Lord. Ihatag, Lord God, ang fruits of the Holy Spirit, Lord God, sa mga kinabuhi. And Lord, always remind us sa imuhang sacrifices diya sa cross. I-remind perminti sa mga, Lord God, you are coming very, very soon, Lord God. And help us, Lord God, di na mo makaya mag-prepare, Lord God, kung wala ka, kung wala yung guidance. And Lord, itugot, Lord God, yung kinindili ni mawili sa kalibutan, Lord, nga mag-focus mi diha, Lord God, sa Bible, Lord God, mag-focus mi, Lord God, sa imong word, mag-focus mi, Lord God, sa pagpangalagad. And Lord, way imposible si imo, Lord God. Tabangi mi, Lord God, nga maging karapat-dapat mi, Lord God, nga masulat ang amunganan sa libro sa kinabuhi. And Lord God, tabangi mi, Lord God, nga mahinluan ang among bisti, Lord God, nga karapat-dapat mi mo atubang, Lord God, sa judgment, makasulod sa imong gingharian. And Lord, we bring back all the glory, power, and honor to you. In the mighty name of Jesus we pray, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. 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 Thank you, Lord. Thank you. Ang mga pulong na atong nadungog karon no kay grabe ni siya na reminder for us to remain faithful kay Lord. Amen. Amen. Thank you, Lord. So, ako ginahangyo ang tanan sa Lord, ay latas.